Alam niyo ba na sa Norway, isang pangkaraniwang kultura para sa mga lalaki at babae ang magsauna ng magkasama na walang saplot sa katawan? Upang alisin ang diskriminasyon sa kasarian, ang mga kababaihan ay inoobliga ring sumali sa militar kung saan sila ay naninirahan sa iisang espasyo kasama ang mga kalalakihan mula sa pagsasanay hanggang sa sabay-sabay na pagligo. Narinig ko ang kuwentong ito at may mga lalaking Pilipino na agad nagbiro na gusto na nilang mag-empake at lumipad papunta roon, na labis kong ikinatawa. Ngayon, ibabahagi ko ang kuwento ng isang babae na nagsilbi bilang miyembro ng Special Forces sa Norway. Isang gabi, matapos ang hapunan at sa kanyang unang araw pabalik sa bahay, nagpasya siyang maligo. Ngunit kinabukasan, natagpuan niya ang kanyang sarili na naliligo kasama ang isang di kilalang lalaking Pilipino, parehong walang saplot. Sa halip na mailang, sinabayan niya ito sa pagligo at pinagtawanan na lamang ang pagkataranta ng lalaki. Subalit, ayon sa kanya, ang mga sumunod na kilos ng lalaking Pilipino na iyon ang siyang yumanig sa kanya at nagdulot ng higit na pagkalito. Ano kaya ang nangyari? Halina't pakinggan natin. Ang aking mga hakbang ay magaan habang tinatahak ko ang luntiang daan sa kakahuyan sa labas ng Oslo pauwi sa aming tahanan. 3 taon ng serbisyo sa Special Forces ang sa wakas ay natapos na. Ang huni ng mga ibon at ang sariwang hangin na dumadampi sa aking ilong ay nagbigay ng matagal ko nang hinahanap na kapayapaan sa aking puso. Sa loob ng aking backpack, tanging mga alaala na lamang ng buhay militar ang natitira at sa edad na 26, ako ay muling bumalik sa simula. Ang pagbabalik sa simula ay nangangahulugang kailangan kong muling pag-isipan ang landas na aking tatahakin. Ako si Freya. Ipinanganak at lumaki sa labas ng Oslo, Norway. Mula pagkabata, ang pagtakbo ang naging buong buhay ko. Nagpakita ako ng galing mula pa sa elementarya, nanalo sa maraming pambansang track and field competitions, at sa kalagitnaan ng aking kabataan, napili ako bilang kandidato para sa national team at sumailalim sa propesyonal na pagsasanay. Tila perpekto ang lahat, ngunit iba ang sinasabi ng katotohanan. Pagdating sa pandaigdigang entablado, hindi na umunlad pa ang aking mga record. Nag-ensayo ako mula umaga hanggang gabi, sinunod ang mahigpit na dieta, at isinakripisyo ang pagtulog. Ang bansag sa akin bilang rising star ay unti-unting naging pabigat, at sa sobrang pagpupumilit, paulit-ulit kong natatapilok ang aking bukong-bukong na naging dahilan ng maaga kong pagreretiro sa edad na 20. Ang kabiguang iyon ay hindi maipaliwanag sa salita para sa isang taong inilaan ang lahat sa pagtakbo. Naligaw ako ng landas. Hanggang sa dumating ang isang sulat para sa sapilitang serbisyo militar. Sa Norway, matagal nang kasama ang mga babae sa conscription at isang pangungusap mula sa aking ama ang nagpabago ng aking buhay. Freya, kung sasali ka rin lang, bakit hindi mo subukan sa Special Forces? Dahil may tiwala ako sa aking pisikal na lakas, maganda ang pakinggan ng suhestiyon. Hindi, marahil ay nakita ko ito bilang isang pagkakataon upang maging mas malakas. Kaya nag-apply ako, dumaan sa mahigpit na proseso ng pagpili. At bilang isa sa iilang babae, ako ay natanggap. Sa loob ng 3 taon, sumailalim ako sa mga pagsasanay na sumubok sa aking pisikal na hangganan at nagpatibay sa aking isipan. Natutunan ko kung paano mabuhay sa gitna ng matinding lamig, kung paano gumawa ng mabilis na desisyon sa mga kritikal na sitwasyon, at kung paano makipagtulungan sa aking mga kasama upang makumpleto ang misyon. Isang ibang uri ng lakas ang umusbong sa aking kalooban, iba sa lakas na mayroon ako bilang isang atleta. At ngayon, sa wakas, natapos ko na ang aking tungkulin at nakauwi na. Pagpasok ko sa aming hardin, sinalubong ako ng bahay na walang pinagbago sa hitsura nito 3 taon na ang nakalipas. Wala ang aking ama dahil nasa isang business trip, ngunit naamoy ko ang pamilyar na halimuyak ng aming tahanan. Binuksan ko ang pinto, gamit ang aking susi, at napangiti dahil wala talagang nagbago. Inilapag ko ang aking mga gamit at nagpasyang maligo muna. Ang huling araw ko sa kampo ay naging abala at hindi ako nakaligo ng maayos. Pag-akyat ko sa ikalawang palapag at pagbukas ng pinto ng banyo, isang di inaasahang tanawin ang bumungad sa akin. Isang lalaking hindi ko kilala ang kasalukuyang naliligo. Nagtama ang aming mga mata at siya ay labis na nagulat.
nataranta, at hindi malaman kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, hindi ako gaanong nabigla. Aminado ako, may bahagyang banta akong naramdaman dahil sa pagkakaroon ng estranghero sa aming bahay, ngunit nang makita ko ang kanyang reaksyon, nawala ang anumang pag-iingat. Sa Norway, karaniwan ang kulturang magsauna nang walang saplot at maging ang mga changing room sa public pool ay bukas. Ngunit ang reaksyon ng lalaking ito ay labis na OA. Ang pamumula ng kanyang mukha at ang pagkataranta ay nakakatawa. Napansin kong siya ay isang Pilipino. Siguradong hindi siya Norwegian. Kalmado akong naglakad papalapit sa shower at sinabing, "Medyo bastos yata kung tititigan mo lang ako ng ganyan." Mas lalo siyang nataranta sa sinabi ko at tumalikod. Nagpatuloy ako sa pagligo na parang walang nangyari. Tinitigan niya ako ng may pagkabigla at nang magtama muli ang aming mga mata, dali-dali niyang tinapos ang kanyang paliligo at lumabas. Noong nasa Special Forces pa ako, madalas kaming maligo ng sabay-sabay ng mga kasama kong lalaki habang nasa pagsasanay, kaya't madali akong nakabawi ng aking kompostura. Pagkatapos maligo, bumaba ako sa sala at nakita kong kararating lang ng aking ama. Nagulat siya at masayang niyakap ako. "Kamusta ang buhay militar?" "Mukha kang malusog," sabi niya. Ngunit dumiretso ako sa punto. "Dad, may nakita akong estranghero sa banyo." "Sino siya?" Biglang tumigas ang ekspresyon ng aking ama. Pagkatapos ay napakamot siya sa ulo at tarantang sinabi, "Naku, nakalimutan ko. Ang tanga ko. Hindi ko naalaala kung kailan ka darating." Isa siyang binatang Pilipino. Paolo ang pangalan niya. "Pinapaupahan ko sa kanya ang kwarto mo." Natigilan ako. "Ang kwarto ko?" At may kontrata pa raw na hindi pa tapos. Palaging problema ang pagiging makakalimutin ni Papa. Ngunit ito ay talagang hindi inaasahan. "Dad, nag-message ako sa iyo na ngayon ako darating." Napakamot siya sa ulo, kinuha ang kanyang telepono para kumpirmahin. Mas lalo siyang napahiya at tumango. "Oo nga, pasensya na, anak. Masyadong maraming trabaho kaya magulo ang isip ko. Pero huwag kang mag-alala." Mabait na bata si Paulo. Ilang buwan na lang at aalis na rin siya. Napabuntong hininga ako, ngunit kalaunan ay napangiti na lang. Sanay na ako sa ganitong pag-uugali ni Papa. At saka, malaki naman ang bahay kaya maaari akong gumamit ng ibang kwarto. "Sige po, ako na lang ang gagamit ng ibang kwarto." Ngumiti ang aking ama ng may pasasalamat. Bigla kong naalala ang lalaking tila tumakas mula sa banyo si Paulo. Ang kanyang seryosong pagkataranta ay nakakatawa at sa isang banda ay tila kaakit-akit. Naisip ko, hindi siya lalaking lalaki. Pero kasabay nito, hindi rin naman masama ang pakiramdam na iyon. Nang oras na ng hapunan, tinawag ni Papa si Paulo upang formal kaming ipakilala sa isa't isa. Magalang na yumuko si Paulo. "Hello, ako po si Paulo. At, pasensya na po talaga sa nangyari kanina." Sa kanyang formal na Tagalog-infused na Norwegian at namumula pa ring mga tainga, hindi ko mapigilang mapangiti. Inilahad ko ang aking kamay. "Freya, walang kaso yun dito sa Norway. Huwag mo nang isipin." Maingat niyang inabot ang aking kamay at mabilis din itong binitawan. Ang kanyang kaba ay nagpaalala sa akin ng isang bagong recruit sa unang araw ng pagsasanay sa Special Forces. Sinubukan ni Papa na pagaanin ang sitwasyon. "Oh, sige. Ngayong magkakilala na kayo, maging komportable kayo. Freya, doon ka muna sa guest room. Okay lang ba?" Sumagot ako na ayos lang. At idinagdag ko, nakatingin kay Paulo. "Kamusta ang kwarto ko? Nagustuhan mo ba?" Tumango si Paulo. "Opo, napakaganda po. Ang ganda ng tanawin ng gubat mula sa bintana. At sisiguraduhin ko pong hindi ako gagawa ng anumang istorbo." Sa buong hapunan, si Paulo ay kumilos ng may buong paggalang. Paminsan-minsan ay nakikipag-usap siya kay Papa tungkol sa kultura ng Norway at napansin kong malalim ang kanyang kaalaman. Kadalasan ay nakikinig lamang ako. Habang sinasagot ang mga tanong ni Papa tungkol sa buhay militar, muling pumasok sa isip ko ang tanong, ano na ang susunod kong gagawin? Pagkatapos kumain, habang inililipat ko ang aking mga gamit sa bagong kwarto, binalikan ko ang aking mga araw sa Special Forces.
Ang 3 taon na iyon ay tunay na nagpatatag sa akin. Ngunit hindi pa rin malinaw kung saan ako patungo. Isinuko ko na ang pangarap kong maging atleta, ngunit tiyak na may mapaggagamitan ang aking karanasan at ang lakas na nakuha ko. Habang pinagmamasdan ang kalangitan ng Oslo mula sa bintana, muling sumagi sa isip ko ang isang matagal ng plano, ang tahakin ang St. Olave's Way, isang pilgrimage. Ang 643 kilometrong Gudbrandsdalsleden route patungong Trondheim, matagal na itong nasa aking bucket list. Ngayong katatapos lang ng aking serbisyo at nasa tuktok ng aking pisikal na kondisyon, ito na ang perpektong panahon para subukan. Naisip ko na ito ay magiging isang panahon ng pagtatanong at paghahanap ng sagot para sa aking hinaharap. Kinabukasan, sinabi ko kay Papa ang aking plano. Gaya ng dati, nirespeto niya ang aking desisyon. Magandang ideya yan. Marami kang maiisip habang naglalakad. Narinig ni Paolo ang aming usapan habang nag-aagahan at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang St. Olave's Way? Nasa bucket list ko rin po yan. Sa sandaling iyon, tiningnan ko si Paolo sa ibang paraan. Isang binata mula sa ibang kultura na interesado sa isang tradisyonal na pilgrimage sa Norway ay hindi inaasahan. Marahil ay mas interesante siyang tao kaysa sa una kong inakala. Siyempre, sariwa pa sa isip ko ang kanyang natarantang itsura sa banyo. Bakit interesado ang isang taga-Pilipinas sa pilgrimage ng Norway? Sinabi ni Paulo na gusto niyang magkaroon ng pagkakataong mas kausapin ang kanyang sarili at subukan ang kanyang mga limitasyon. Ang kanyang mga salita ay pinanood ng aking ama nang may pagka-curious. Nagbiro ako, pero mabilis ako. Ha, baka hindi mo kayanin. Tumawa ng malakas si Papa at tinapik ang balikat ni Paulo. Hindi natin malalaman hanggat hindi sinusubukan. Kahit bumagsak po ako, wag niyo akong tulungan. Sagot ni Paulo ng may kumpiyansa. Napatawa ako. Taliwas sa inaasahan, may tiwala siya sa sarili. May mga nakilala akong ganitong uri ng tao sa Special Forces, mukhang mahina sa simula ngunit kayang tumagal hanggang sa huli. Siyempre, kailangan kong makita ito para maniwala. Simula kinabukasan, sinimulan namin ang aming paghahanda. Sinuri namin ang lahat mula sa pagkain, kagamitan, mapa, at impormasyon tungkol sa mga tuluyan. Habang ako ay nakatuon sa mga praktikal na paghahanda gamit ang aking karanasan sa Special Forces, si Paulo naman ay masusing naghanda ng mga materyales tungkol sa kasaysayan at kultural na kahalagahan ng ruta. Magkaiba ang aming pamamaraan, ngunit sa kakaibang paraan, nagkaroon ito ng balanse. Gabi bago kami umalis, naghanda si Papa ng isang maliit na salo-salo para sa amin. Naghain siya ng mga tradisyonal na pagkaing Norwegian at ipinagdasal ang aming kaligtasan. Naghanda naman si Paulo ng isang espesyal na kape na dala niya mula sa Pilipinas, ang kapeng barako. Habang hinihigop ko ang mabangong kape, napaisip ako kung ano kaya ang magiging takbo ng paglalakbay na ito kasama ang isang estrangherong kasama. Kinaumagahan, maaga kaming umalis mula sa panimulang punto malapit sa Oslo. Perpekto ang panahon ng kalagitnaan ng Mayo. Ang malamig at sariwang hangin ay umiihip, at ang mga halaman ay puno ng buhay. Ang unang araw ay medyo madali. Naglakad kami ng halos 20 kilometro sa halos patag na daan, kaya't nakarating kami sa aming unang tuluyan ng hindi nahihirapan. Dahil sa aking lakas na hinubog sa militar, nakalakad ako ng may reserba. Si Paolo naman, kahit na tila hirap sa simula na kontrolin ang kanyang paghinga, ay nakasunod. Ngunit ang nakakagulat, ni minsan ay hindi siya humiling na magpahinga. Umiinom lang siya ng tubig at naghahabol ng hininga bago tahimik na magpatuloy. Ang kanyang determinasyon ay higit pa sa aking inaasahan. Ang aming unang tinuluyan ay isang lumang farmhouse na ginawang guest house. Mura lang ito dahil may espesyal na presyo para sa mga pilgrim. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ni Paulo ang kanyang laptop at masusing itinala ang ruta na aming tinahak at mga bagay na nakita. Ako naman ay nakatanaw lang sa bintana, nag-iisip. Ang aming magkaibang estilo sa paglalakbay ay nagsisimula ng lumitaw. Sa ikalawang araw, nagsimula ang tunay na pagsubok. Matatarik na ahon at baku-bakong daan ang aming hinarap at bigla pang bumuhos ang ulan. Mabilis kong tinahak ang mga daanan sa bundok,
Ngunit si Paulo ay unti-unting napag-iiwanan. Nang hintayin ko siya, ngumiti siya ng may hiya. Matagal na po akong hindi nakakalakad ng ganito kalayo kaya't hindi ko ma-pace ng maayos. Pero hindi po ako susuko. Sa hindi malamang dahilan, gumaan ang aking pakiramdam sa sinabi niya. Nakarating kami sa aming ikalawang tuluyan 2 oras na mas huli kaysa sa plano. Basang-basa si Paulo at halatang pagod. Ngunit hindi niya pinalampas ang pagtatala para sa araw na iyon. Nakakatuwang pagmasdan siyang masipag na nagtatype habang pinapatuyo ang kanyang basang laptop. Kailangan mo ba talagang italayan araw-araw? Hindi ba't sapat na ang maramdaman na lang? Sa tanong ko, seryoso siyang sumagot. Gusto kong itala ang aking mga iniisip at nararamdaman sa sandaling ito. Naaalala ko ang malalaking pangyayari noong bata ako, pero kapag binalikan ko, marami na akong nakalimutang mahahalagang alaala. Madaling makalimutan ang mga panandaliang emosyon. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Palagi akong nakatuon sa kasalukuyan, ngunit totoo rin na dahil doon, maraming sandali ang naging malabo. Ang mga alaala ko bilang atleta, ang mga karanasan sa Special Forces maraming bahagi ang lumabo dahil hindi ko itinala. Sa ikatlong araw, umalis kami kasabay ng pagsikat ng araw. Tumila na ang ulan at isang maaliwalas na kalangitan ang sumalubong sa amin. Nagkaroon ng mga paltos si Paolo sa paa, ngunit tahimik siyang nagpatuloy. Ginamit ko ang aking kaalaman sa first aid mula sa militar upang gamutin ang kanyang mga sugat. Namangha siyang pinanood ang aking mga galaw. Pati po ba ito ay tinuturo sa Special Forces? Tumango ako at ikinuwento ang ilan sa pinakamahihirap na sandali sa pagsasanay. Paano mabuhay sa gitna ng matinding lamig? Paano magkasya sa limitadong pagkain? Sa loob ng 1 linggo at paano bumuo ng tiwala sa mga kasama? Habang nagkukuwento, naging malinaw muli ang aking mga alaala. Si Paulo ay taimtim na nakinig. Napakalakas niyo po pala talaga, Freya. Sa totoo lang, sa Pilipinas, iniiwasan ko ang mga mahihirap na sitwasyon tulad ng sa militar. Nagulat ako sa sinabi niya. Nagpatuloy siya. Dahil sa aking kalusugan, mahirap para sa akin na sumali sa mga ganoong pagsasanay. Mukha po akong malakas ngayon. Pero noong bata ako, malala ang hika ko at sakitin ako. Kaya siguro, mas lalo kong gustong patunayan ang aking sarili. Dahil sa kanyang tapat na pag-amin, unti-unti na rin akong nagbukas ng aking kalooban. Ikinuwento ko ang aking mga kabiguan bilang atleta, ang pagkaligaw ng landas pagkatapos magretiro, at ang tunay na dahilan kung bakit ako sumali sa Special Forces. Habang tinatahak namin ang pilgrimage, unti-unti naming nakikilala ang isa't isa. Sa ika-5 araw, narating namin ang isang malaking bayan. May palengke kung saan kami nakabili ng sariwang prutas at tinapay. Sinubukan ni Paolo na makipag-usap sa mga lokal gamit ang kanyang limitadong Norwegian. Bagamat palpak, nakakatuwa ang kanyang lakas ng loob. Paminsan-minsan ay tumutulong ako sa pagsasalin. Nang gabing iyon, sumali kami sa isang maliit na pagdiriwang sa plaza. May tradisyonal na musika at sayawan, at malugod kaming tinanggap ng mga lokal. Sinubukan ni Paulo na matutunan ang tradisyonal na sayaw ng Norway, ngunit pinagtawanan siya dahil sa kanyang mga alanganing galaw. Ngunit kahanga-hanga ang kanyang pagpupursigi. Pagkalipas ng 1 linggo, nakuha na namin ang ritmo ng aming paglalakbay. Maagang aalis, maglalakad hanggang hapon, at sa gabi ay mag-uusap tungkol sa aming mga nakita at naramdaman. Mula sa pagiging mailap sa simula, natutunan na naming irespeto ang bilis ng isa't isa. Si Paulo ay laging eksakto sa oras. Mula sa oras ng pag-alis, pahinga, hanggang sa inaasahang oras ng pagdating, lahat ay planado at sinusunod niya. Ako naman ay mas malaya. Kung may magandang bulaklak sa daan, hihinto ako para pagmasdan ito. Kung may biglang lumitaw na talon, liliko ako para puntahan. Dahil sa mga pagkakaibang ito, minsan ay nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Sa ika-10 araw, nagreklamo si Paulo. Freya, masyado kang spontaneous. Hindi tayo sumusunod sa plano. Ngayon, 2 oras na naman tayong huli sa schedule. Naintindihan ko ang kanyang punto, ngunit ipinaliwanag ko rin ang aking panig. Ang paglalakbay ay hindi laging ayon sa plano, Paolo. Minsan, sa pagkaligaw natin, may bago tayong natutuklasan. Nang gabing iyon,
Nagtayo kami ng tolda malapit sa isang lumang simbahan. Ang mga bituin sa langit ay nagniningning ng buong liwanag. Umupo si Paolo sa tabi ko at mahinang sinabi, "Sa totoo lang, palagi akong namumuhay ayon sa plano. Ang mga inaasahan ng aking magulang, ang mga hinihingi ng eskwelahan, ang pressure ng lipunan, sinubukan kong gawin lahat ng perpekto. Kaya minsan, naiinggit ako sa mga taong tulad mo, Freya, na malayang namumuhay. Dahil sa kanyang tapat na pag-amin, nagbukas din ako ng aking puso. Ako naman ang kabaligtaran. Namuhay ako ng walang plano at naligaw. Pagkatapos kong tumigil sa pagiging atleta, pakiramdam ko ay wala akong patutunguhan. Ang Special Forces ay isang pagkakataon lang na dumating. At sa ganoong paraan, sinimulan naming unawain ang aming mga pagkakaiba. Pagsapit ng ika-15 araw, natutunan na naming pahalagahan ang mga kalakasan ng bawat isa. Nirespeto ko ang pagiging planado ni Paulo at unti-unti niyang tinanggap ang aking pagiging malaya. Ang pinakakakagulat na pagbabago ay sa pisikal na lakas ni Paulo. Siya na dati hirap na sa 20 kilometro ay kaya nang maglakad ng 30 kilometro. Araw-araw niyang ginagawa ang stretching na itinuro ko at natutunan niyang magtipid ng lakas sa pamamagitan ng tamang paglakad. Ang bilis ng kanyang pag-unlad ay kahanga-hanga. Sa 21 araw ng aming paglalakbay, narating namin ang isang maliit na lawa sa Eidsvoll. Ang paglubog ng araw sa ibabaw ng lawa ay napakaganda. Sinubukan ni Paolo na kunan ito ng litrato, ngunit naubusan siya ng baterya na kanyang ikinadismaya. Sinabi ko sa kanya, minsan, mas maganda kung sa mata mo lang ito itatatak walang kamera. Sa ganoong paraan, tunay itong mananatili sa iyong puso. Nag-isip sandali si Paolo at ibinaba ang kanyang kamera. Magkatabi kaming umupo at pinanood ang paglubog ng araw. Biglang nagsalita si Paolo. "Freya, masaya akong kasama ka sa paglalakbay na ito. Kung mag-isa lang ako, marahil ay marami akong pinalampas. Sa hindi malamang dahilan, gumaan ang aking pakiramdam. Ang kasama na dati tila isang abala ay nagiging isang mahalagang tao na. Ang kanyang kaseryosohan, tiyaga, at pagnanais na matuto ay unti-unting naging kaakit-akit. Nang gabing iyon, habang magkahiwalay kaming nakahiga sa aming mga sleeping bag sa loob ng tolda, nakatingin sa mga bituin, unang beses kong naramdaman na ang aking damdamin para kay Paulo ay higit pa sa isang kasama o kaibigan. Ang pakikinig sa kanyang regular na paghinga ay nagdulot ng kakaibang kapayapaan. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula, ngunit sigurado akong hindi ko na ito mapipigilan. Nalagpasan na namin ang kalahati ng paglalakbay at kami ay naging perpektong magkapareha na nagpupuno sa kakulangan ng isa't isa. Ang natitirang bahagi ng aming paglalakbay ay mas lalo ko pang inaabangan. Sa 21 araw ng aming pilgrimage, pumasok kami sa huling 100 kilometrong bahagi. Perpekto ang panahon. Ang mainit na sikat ng araw ay tumatagos sa mga puno at ang sariwang hangin ay nagpapalamig sa aming pawis. Si Paulo ay isa ng bihasang hiker. Wala na ang kanyang alanganing paglakad sa simula. Ngayon, may kumpiyansa na siyang tinatahak ang daan. Ang pagmamasid sa kanyang pagbabago ay nagdulot sa akin ng kakaibang kasiyahan. Nang araw na iyon, tinatawid namin ang isang matarik na bahagi ng Dovre Mountains. Matapos ang 2 oras na pag-ahon, narating namin ang pababang bahagi. Matarik ito, at kailangan ng iba yung pag-iingat sa bawat hakbang. Ginamit ko ang aking mga natutunan sa pagbaba ng bundok mula sa Special Forces at maingat na bumaba. Sinabihan ko rin si Paulo. Maraming bato at madulas, kaya dahan-dahan ka lang. Sinunod ni Paulo ang aking payo. Ngunit sa isang sandali ng aking pagwawalang bahala, gumulong ang batong tinatapakan ko. Nawalan ako ng balanse at natapilok ang aking kanang bukong-bukong. Aray! Napasigaw ako sa sakit. Mabilis na lumapit si Paulo na nasa likuran ko. Sinuri niya ang aking kalagayan. At agad na nagsimulang magbigay ng paunang lunas. Kinuha niya ang benda mula sa kanyang bag, maingat na ibinalot sa aking bukong-bukong at idinikit ang kanyang malamig na tumbler upang mabawasan ang pamamaga. Ang kanyang mga galaw ay nakakagulat na sanay. Ayos lang. Natapilok lang, sabi ko.
Ngunit nang subukan kong tumayo, isang matinding sakit ang naramdaman ko. Seryoso ang mukha ni Paulo habang sinusuri ang aking paa. Malinaw na mas malala ito sa simpleng tapilok. Ngunit nasa gitna kami ng kabundukan at ang susunod na nayon ay 5 oras pa ang layo. Magpahinga lang ako saglit. Okay na to, wag nating sayangin ang oras. Umiling si Paulo. Kinuha niya ang aking backpack at ipinatong sa ibabaw ng kanyang backpack. Mabigat na ang dala niya at sa pagdagdag pa ng akin, tiyak na napakabigat na nito. Ngunit wala siyang sinabi. Lumapit siya sa akin at mahinang nagsalita. Kumapit ka sa akin. Dahan-dahan tayong maglakad. Huwag mong pilitin. Tatanggi sana ako. Ngunit ang kanyang determinadong tingin ay pumigil sa akin. Kaya't dahan-dahan kaming bumaba. Bawat hakbang ay may kasamang sakit. Ngunit kumapit ako sa balikat ni Paulo at maingat na naglakad. Inakma niya ang kanyang bilis sa akin at palaging sinusuri ang aking kalagayan. Pagkatapos ng 2 oras, lalong lumala ang sakit. Pinagpapawisan na ako ng malapot at hinihingal. Napansin ito ni Paulo at nag-ayang magpahinga. Habang nakaupo sa isang bato at umiinom ng tubig, pinagmasdan ko si Paulo. Kahit pasan ang 2 backpack, hindi siya nagreklamo at ako pa rin ang kanyang inaalala. Hindi ka ba nahihirapan? Tanong ko. Ngumiti lang siya. May bakas ng pagod sa kanyang mukha, ngunit ang ngiti niya ay mainit. Sa sandaling iyon, uminit ang aking dibdib. Ang lalaking ito ay hindi miyembro ng Special Forces o isang atleta, ngunit ang lakas na ipinapakita niya ngayon ay higit pa sa sinumang nakilala ko. Nagpatuloy kami sa paglakad. Dahan-dahang lumubog ang araw at ang gubat ay nagkulay ginto. Sa normal na pagkakataon, mamamangha ako sa tanawin, ngunit ngayon wala akong ganang gawin iyon dahil sa sakit at pagod. Halata na ring napapagod si Paulo, ngunit tahimik siyang nagpatuloy. Paulo, iwan mo na lang dyan ang backpack ko. Babalikan na lang natin. Matigas siyang umiling. Sabay tayong nagsimula, kaya dapat sabay din tayong tatapos. Natameme ako sa sinabi niya. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa likod, isang bagong damdamin ang umusbong para sa kanya. Ang kanyang tibay, responsibilidad, at kabaitan, ang tunay na lakas na matagal ko nang hinahanap, ay nasa kanya pala. Bago tuluyang dumilim, nakarating kami sa isang maliit na nayon. Sinalubong kami ng may-ari ng isang maliit na inn na may pagtataka, lalo na nang makita si Paulo na pasan ang 2 malaking backpack. Agad siyang naghanda ng kwarto at kumuha ng gamit para sa aking paa. Pagpasok namin sa kwarto, sinuri agad ni Paulo ang aking bukong-bukong. Malala na ang pamamaga at nagsisimula ng mangitim. Binalot niya ito ng malamig na tuwalya at maingat na pinahiran ng halamang gamot na ibinigay ng may-ari. Ang kanyang mga kamay ay banayad at maingat. Kailangan mong magpahinga bukas. Baka lalo pang lumala kung pipilitin mo, sabi niya. Sumang-ayon ako. Ang totoo, mas masakit ito kaysa sa inaasahan ko. Umalis si Paulo para bumili ng hapunan. Bumalik siya na may dalang mainit na sabaw, tinapay, at isang lokal na herbal tea. Makatutulong daw ito para mabawasan ang sakit, sabi niya. Uminit ang aking puso sa kanyang pag-aalaga. Habang kumakain, napag-usapan namin ang nangyari. Nag-aalala siya sa aking paa, ngunit iba ang nasa isip ko. Paolo, salamat talaga kanina. Pasan mo ang 2 backpack sa mahirap na daan, pero ni minsan, hindi ka nagpakita ng pagod. Napangiti siya ng may hiya. Sa totoo lang, kapag marami akong iniisip, naglalakad lang ako ng malayo. Kapag napagod ang katawan ko, lumilinaw ang isip ko. Ngayon, dahil para sa iba ang pagod ko, parang mas lalong luminaw, kumabog ang aking dibdib. Sa Special Forces, maraming lalaki ang nakasama ko sa pagsasanay, ngunit ni minsan ay hindi ako nakaramdam ng ganito. Dahil sa kanyang tapat na mga salita, tuluyan nang bumukas ang aking puso. Kinabukasan, nagpahinga kami. Maagang isinama ni Paulo ang doktor ng nayon. Sinabi ng doktor na hindi naman malubha ang aking injury, ngunit kailangan ko ng ilang araw na pahinga. Nanatili kami roon ng 2 pang araw. Sa mga araw na iyon, hindi umalis si Paulo sa aking tabi. Naglilibot siya sa nayon at nag-uuwi ng mga kwento at pagkain. Mas marami kaming napag-usapan.
Ikinuwento niya ang kanyang buhay sa Pilipinas, ang kanyang pamilya, at mga pangarap. Ibinahagi ko rin ang aking mga saloobin tungkol sa aking nakaraan at hinaharap. Sa ikatlong araw, bumuti na ang aking paa. Pinayagan na ako ng doktor na maglakad ng dahan-dahan. Nagpumilit pa rin si Paulo na dalhin ang aking backpack, ngunit pumayag akong hatiin na lang namin ang laman nito para gumaan. Dahan-dahan kaming bumalik sa paglalakbay. Dahil sa aking injury, mas mabagal ang aming paglakad na nagbigay sa amin ng pagkakataong mas pagmasdan ang paligid. Palaging nasa tabi ko si Paulo, tinitiyak ang aking kalagayan. Ang kanyang pag-aalaga ay higit pa sa anumang init. Pagsapit sa huling 50 kilometro, kami ay naging napakahalaga na sa isa't isa. Sa paggising ko sa umaga, ang mukha ni Paulo ang una kong hinahanap at sa buong araw, ang kanyang presensya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Malinaw na sa akin na ang nararamdaman ko ay higit pa sa pagkakaibigan. Sa huling araw ng aming pilgrimage, narating namin ang isang burol kung saan tanaw ang Trondheim. Ang tanawin ng lungsod sa di kalayuan ay kahanga-hanga. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang 643 kilometrong paglalakbay ay magtatapos na. Naupo kami at pinanood ang paglubog ng araw. Hindi ko akalain na ganito kabilis lilipas ang 31 araw, sabi ni Paulo. Sumang-ayon ako. Ang ilangan noong una kaming magkita ay nawala na. Ngayon, kahit hindi kami magsalita, nagkakaintindihan na kami. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Mainit ito. Freya, mayroon bang ganito kahabang dating course? Ang simpleng paglalakad, kasama ka ang pinakamasayang bahagi. Tuluyan ng bumigay ang aking puso. Ang lahat ng emosyon na pinipigilan ko ay lumabas. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakasiguro akong siya ay naging isang espesyal na bahagi ng aking buhay. Paglubog ng araw, tinahak namin ang huling bahagi. Habang naglalakad patungo sa Nidaros Cathedral sa Trondheim, napagtanto ko na ang pinakamalaking regalo ng paglalakbay na ito ay si Paulo. Nagsimula ako para hanapin ang aking direksyon sa buhay, ngunit isang di inaasahang pag-ibig ang aking natagpuan. Pagdating namin sa katedral, nagkatinginan kami at ngumiti. Sa pagtatapos ng mahabang paglalakbay, tahimik kaming naghawak kamay. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa sandaling iyon, sigurado na ako sa aking hinaharap at sa direksyon ng aking puso. Ito ay ang landas na tatahakin kasama si Paulo. Kumuha kami ng litrato sa harap ng katedral at tinanggap ang aming sertipiko bilang mga pilgrim. Maingat itong itinago ni Paulo sa kanyang bag. Simula pa lang ito ng ating kuwento, sabi niya. Napangiti ako. Dito nagtapos ang aming pilgrimage, ngunit isang bagong paglalakbay ang kasisimula pa lamang. Pagkatapos ng pilgrimage, nanatili kami ni Paulo ng isa pang buwan sa Norway. Habang hinihintay na tuluyang gumaling ang aking bukong-bukong, naglibot kami sa paligid ng Oslo. Inayos ni Paulo ang kanyang mga materyales para sa kanyang thesis habang ikinukwento sa akin ang tungkol sa Pilipinas. Habang naririnig ko ang mga kwento tungkol sa kanyang bayan, lalo akong naging interesado. Isang araw, maingat na nagtanong si Paulo, Freya, gusto mo bang sumama sa Pilipinas? Kailangan ko na ring tapusin ang aking thesis at sa tingin ko, magiging isang bagong karanasan ito para sayo. Biglaan ang kanyang alok. Ngunit matagal ko nang gustong makasama siya, kaya't walang pag-aalinlangan akong pumayag. Nirespeto ng aking ama ang aking desisyon, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Sa huli, iniwan ko ang Norway at sumakay sa eroplano kasama si Paulo papuntang Pilipinas. Pagdating namin sa Naiya, pakiramdam ko ay napunta ako sa ibang mundo. Ang magulong paliparan, ang mabilis na pagkilos ng mga tao, ang di pamilyar na wika at kultura lahat ay bago at kamangha-mangha. Mahigpit na hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Dahan-dahan lang. Masasanay ka rin. Tutulungan kita. Pagdating sa Maynila, inayos namin ang aming mga gamit sa kanyang studio type na condo unit. Maliit ngunit komportable. Ang tanawin ng siyudad sa gabi mula sa bintana ay ibang-iba sa Oslo. Ang mga nagtataasang gusali na nagpapailaw sa kalangitan ay nakakamangha. Mula noon, sinimulan kong umangkop sa buhay sa Pilipinas. Ang unang buwan ay napakahirap. Ang language barrier, ang pagkain, ang mga pagkakaiba sa kultura lahat ay bago sa akin.
ngunit palaging nasa tabi ko si Paulo para tumulong. Tinuruan niya ako ng basic na Tagalog, paano gumamit ng pampublikong transportasyon, at kung paano umorder sa mga kainan. Tulad ng aming pilgrimage sa Norway, sabay naming tinatahak ang isang bagong landas dito. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimula akong mag-isip tungkol sa aking karera. Sayang naman kung mananatili lang akong turista. Bumalik na si Paulo sa kanyang pag-aaral, ngunit ako ay wala pa ring malinaw na layunin. Isang araw, inaya ako ni Paulo na tumakbo sa academic oval sa UP Diliman. Turuan mo naman akong tumakbo, sabi niya. Matagal na akong hindi nakakatakbo at bumalik ang mga alaala ng aking pagiging atleta. Kahit medyo nanibago ang aking katawan, naroon pa rin ang pakiramdam habang tumatakbo kami. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Tapos na ang pangarap kong maging atleta, ngunit ang aking karanasan at kaalaman ay isang yaman pa rin. Habang tinuturuan ko si Paulo at nakikitang gumaganda ang kanyang forma, isang ibang uri ng saya ang naramdaman ko. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Paulo ang aking ideya. Paano kaya kung subukan kong magturo ng aking kaalaman sa pagtakbo sa iba? Nagliwanag ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-search. Ipinaliwanag niya ang kultura ng pagtakbo sa Pilipinas. Dumarami ang interes, ngunit kakaunti ang pagkakataong makakuha ng propesyonal na gabay. Isang running class na ituturo mismo ng isang elite European athlete. Ano sa tingin mo? Magagamit mo ang iyong karanasan at makakapagbigay ka ng bagong halaga sa mga tao dito, suhestiyon niya. Iyon mismo ang direksyong hinahanap ko. Kinabukasan, sinimulan namin ang paghahanda. Gumawa si Paulo ng social media accounts at isang simpleng website. Ako naman ang bumuo ng running program at curriculum. Isinama ko rin ang mga pamamaraan sa physical conditioning na natutunan ko sa Special Forces. Nagsimula kami sa maliit. Isang running class para sa mga baguhan tuwing weekend sa UP Oval. Ipinakalat ito ni Paulo sa social media at sa ilang kaibigan. Sa unang klase, 5 lang ang dumalo. Tinuruan ko sila ng tamang postura, paghinga, at pag-pace. Kahit bulol pa ako sa Tagalog at tinutulungan ako ni Paulo sa pagsasalin, mas malakas ang epekto ng aking mga demonstrasyon kaysa sa salita. Nakakagulat, naging positibo ang reaksyon ng mga unang sumali. Nagdala sila ng mga kaibigan sa susunod na session at umabot na sa 15 ang aming mga estudyante. Humanga ako sa kanilang sigasig at kaseryosohan sa pag-aaral. Sinusunod nila ang bawat instruksyon ko at maraming tanong. Pagkalipas ng 1 buwan, kumalat na ang balita tungkol sa aming Norwegian running class. Umabot na sa 30 ang aming mga miyembro at lumawak na kami sa iba't ibang parke. Palaging nasa tabi ko si Paulo hanggang sa humusay ang aking Tagalog. Hindi lang siya tagasalin, kundi isang partner sa pagpapalago ng aming negosyo. Ang konsepto ng ehersisyo na may pilosopiya na aking idiniin ay lubos na tinangkilik. Hindi lang ito simpleng pagpapagalaw ng katawan, kundi isang proseso ng paghahanap ng kapayapaan sa isip at paglampas sa sariling mga limitasyon. Ang pagsasama ng mental strength training mula sa Special Forces ay naging isang bagong karanasan para sa marami. Pagkalipas ng 3 buwan, sa tulong ni Paulo, nakapagparehistro na kami ng negosyo at nagbukas ng isang maliit na studio. Isa itong maliit na espasyo malapit sa isang ilog, ngunit masaya kami dahil mayroon na kaming sariling base camp. Sa weekdays, may one-on-one personal training kami, at sa weekends, group running class sa parke. Habang nasasanay ako sa buhay sa Pilipinas, marami rin akong naranasang culture shock. Ang mabilis na takbo ng buhay sa siyudad, ang mapagkumpetensyang kultura, at ang komplikadong mga patakaran sa pakikisalamuha. Ngunit kasabay nito, ang pagiging magalang, maalalahanin, tiyaga, at passion ng mga Pilipino ay nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon. Lalo na akong humanga sa konsepto ng samahan. Ipinaliwanag ito ni Paulo bilang isang mainit na ugnayan sa pagitan ng mga puso. Noong unay banyaga ito sa akin, ngunit unti-unti kong naintindihan ang kahulugan nito. Bumuo kami ng isang malalim na samahan sa aming mga miyembro, higit pa sa isang relasyon ng trainer at kliyente. Pagkalipas ng 1 taon, ang aming running class ay naging kilala na sa Maynila. Na-feature kami sa ilang magazine
at nakatanggap ng mga imbitasyon para sa mga special talks. Gumaling na rin ang aking Tagalog at kaya ko nang magturo ng walang tulong. Ngunit nanatili si Paulo sa aking tabi, kasama sa pamamahala ng lahat ng aspeto ng negosyo. Habang nagiging matatag ang aming negosyo, lalo ring lumalim ang aming relasyon. Palaging nirerespeto ni Paulo ang aking mga opinyon at kasama ko siyang nangarap. Siya ang aking pinakamatatag na suporta sa bawat bagong hamon. Isang partnership na hindi ko inakala noong una kaming magkita sa Norway ang nabuo sa aming ikalawang taon na magkasama sa Pilipinas. Nagbakasyon kami sa isang maliit na beach sa Batangas. Habang nakatingin sa dagat, binalikan namin ang mga nakaraang panahon. Sa sandaling iyon, nakasiguro akong gusto kong makasama ang lalaking ito habang buhay. Kaugalian na ang lalaki ang nagpo-propose, ngunit ayaw kong magpatali sa tradisyon. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, lakas loob kong sinabi, Paolo, noong una, pinagtawanan kita, pero ngayon, ikaw ang nagbangon sa akin. Oras na para ako naman ang sumuporta sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Naluha si Paolo. Niyakap niya ako ng mahigpit, pagkatapos ay may kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nagulat ako nang makita ang isang singsing sa loob. Nauna kang nagpakita sa akin ng katawan mo, tapos ngayon, naunahan mo pa akong mag-propose, sabi niya. Nagkatinginan kami at nagtawanan, at ganoon kami naging engaged. Naging simple lang ang aming kasal, dumating ang aking ama mula sa Norway at nagsama-sama kami ng pamilya ni Paulo. Magkaiba man ang aming kultura, iisa lang ang wika ng pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, pinalawak pa namin ang aming negosyo. Tinawag namin itong Running Academy na may formal na educational programs at ilang branch. Lumawak din ako mula sa simpleng pagtakbo patungo sa special coaching para sa mga miyembrong gustong sumabak sa marathon, trail running at maging ultramarathon. Ang nakakagulat, ngayon ko lang natuklasan ang tunay na saya sa pagtakbo na hindi ko naramdaman noong atleta pa ako. Hindi na ako nakatuon sa mga record o medalya, kundi sa purong kasiyahan sa proseso. Ito ang pilosopiyang ibinabahagi ko, at maraming tao ang nakahanap ng balanse sa kanilang buhay sa pamamagitan nito. Ngayong 3 taon na kaming kasal, mayroon na kaming maliit na bahay sa labas ng Maynila. May hardin kami at simpleng workout facilities. Naging parte na ng aming araw-araw na buhay, ang sabay na pagtakbo sa umaga at pagbabalik tanaw sa araw sa gabi. Magkaiba man kami ng pinanggalingan, sabay kaming bumubuo ng isang bagong kultura. At maniwala man kayo o hindi, 3 beses sa isang linggo, sabay pa rin kaming naliligo. Ito ay para hindi namin makalimutan kung saan kami nagsimula. Habang tinatawanan ang awkward na sandaling iyon, hindi na namumula si Paulo, ngunit minsan ay hindi pa rin siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang ganoong kadalisayan ang isa sa mga dahilan kung bakit ko siya mahal. Ang aming Running Academy ay higit pa sa isang negosyo ngayon. Isa na itong komunidad, isang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga taong may iba't ibang pinagmulan, tumatakbo ng sabay, nagbabahagi ng kwento, at lumalago, paminsan-minsan, ikinukwento namin ni Paulo ang aming istorya sa mga miyembro, mula sa unang pagkikita sa banyo sa Norway, sa St. Olaf's Way, hanggang sa aming bagong simula sa Pilipinas. Noong nakaraang linggo, dumalaw muli ang aking ama. Ipinagmalaki niya ang komunidad na aming binuo. At gaya ng dati, pabiro niyang sinabi, buti na lang talaga at pinaupahan ko ang kwarto mo noon. Nagtawanan kaming lahat. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay dumarating ng hindi planado. Alam na namin ni Paulo kung bakit kami tumatakbo ng magkasama. Hindi ito para makarating agad sa destinasyon, kundi para namnamin ang proseso ng paglalakbay. Ang aming pag-ibig, na nagsimula sa isang hubad na pagkikita, ay hinubog sa 63 kilometrong pilgrimage at ngayon ay nagpapatuloy sa isang panghabambuhay na paglalakbay. Ngayon, alam ko na, ang tunay na pag-ibig ay ang pagpupuno sa kahinaan ng isa't isa at sabay na paglago. At ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pisikal na kapangyarihan, kundi sa tapang na isuko ang sarili para sa taong minamahal.